Huwag kang lumapit. Tumigil ka. Kalmahan mo. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang, gagawin namin ang lahat na makakaya. Nagloloko ka sa akin? Ligtas na kayo. Umalis na kayo. Team Leader Song, tingnan mo. May bomba. Bilis, ilabas ang mga hostage. Umalis na kayo. Eh ikaw, ano ang gagawin mo? Hindi ako alis. Sa loob ng 100 metro, mga residente ang nakatira dito. Kung sumabog ang bomba, hindi ko maisip ang mangyayari. Bilis! Umalis na. Ang malubhang panghaharang na nangyari kahapon, alas 10 ng umaga, ay matagumpay nang naresolba. Naloloko ka ba? Napanood ko sa balita. Totoo yung bomba. Gusto mo ba mauna akong mamatay kaysa sayo? Magresign ka o magpalit ka ng trabaho? O huwag mo na akong tawaging nanay. Sa ilalim ng pagpilit ng aking ina, nag-resign ako sa mobile team. Lumipat ako sa likod ng mga eksena, naging administrative staff na lang. Payak, tahimik at nakakainip ang buhay sa opisina. At siya'y parang hangin nang hindi sinasadya, ay pumasok sa buhay ko. Nasira yung power steering pero inayos ko na. Z, nitong mga nakaraang taon. Kung hindi dahil sa'yo na nandiyan palagi sa likod ko, tahimik na sumusuporta, hindi ako abot sa kinaroroonan ko ngayon. Bakit ka biglang naging malambing? Sige, alis ka na. Malalate ka na, mapapagalitan ka. Esensya na, Z. Maaming gawain sa team nitong mga araw na ito, kaya hindi kita masamahan. Next week, di ba? 5 taon na tayo. Sa aw na yun, sasamahan talaga kita. May malaking sorpresa rin ako para sa'yo. Alis muna ako. Jai Feng, ninakaw ko yung family registry sa bahay. Sa susunod na linggo, magpa-register na tayo. Bakit nahulog yung mga dokumento ni Jai Feng? Kailangan kong dalhin agad sa kanya. Sa huli, gusto kong pasalamatan ang isang tao. Napakahalaga sa akin. Dahil sa kanyang suporta, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumugod sa bawat mapanganib na misyon. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. Jai Feng, mahal din kita. Salamat sa magandang talumpati, Captain Jiang. Ang award ceremony na ito ay tapos na. Mga opisyales, maaari na pong lumabas sa harap. Naku. Tito Jai Feng, ang galing-galing mo talaga. Kapag pumasa ako sa pagsusulit, magiging katulad mo rin kaya ako. Isang mahusay na miyembro ng mobile team. Sige. Z, bakit ka nandito? Sino to? Ako ang anak ni Uncle Jai Feng, ang dating team leader. Matapos mawala ang tatay ko, si Uncle Jai Feng ang laging nag-alaga sa akin. Ngayong taon lang ako pumasok sa mobile team, baguhan pa lang. Tita, ikaw. Baby, girlfriend ko si Song Z. Pero iba siya sa'yo, opisyal lang siya. Baby. Sa probinsya namin, Bobby ang tawag sa mga batang babae sa pamilya. At si Wanwan, bata pa lang, nakikita ko na siyang lumalaki. Aya nasanay na. Talaga? Bakit dati hindi ko narinig na? Tinawag mong baby ang pamangkin mo. Ito, Hindi ko alam. Parang may kakaiba sa relasyon ni Naxiang Wan at Jiang Jai Feng. Parang hindi karaniwang tiyuhin at pamangkin. nga, Bobby, malapit na ang exam mo, di ba? Nga, alis na ako. Sech, go. Uncle Jai Feng, pagkatapos ng exam ko, pupunta ako sa mobile team para hanapin ka.
Z, para sa akin, bata lang si Bobby. Huwag mong isipin. Z, para sa akin. Ikaw ang pinakamagaling, walang makakapantay sa'yo. Sagutin ko lang tong tawag. Z, ang presidente ng Lu Group. Si Lu Jinsing, nagpropose na naman. Pag-isipan mo naman. Mas mabuti siya kaysa kay Jiang Jiafeng. Ma, magpapakasal na kami ni Jiafeng. Huwag ka nang makialam. Ang galing, Feng, si Tiangwan. Pa sa'yo pumasok sa mobile team. Bakit hindi mo pa? Hiwalayan si Song Zi. Bobo ka, matalino si Feng. Ero Feng. Mas gusto mo si Tiangwan, di ba? Kanina sa stage, nagsabi ka ng mahal kita. Ang tingin mo kay Tiangwan, pang dikit na dikit. Parang may thread. Sa huli, gusto kong pasalamatan ang isang napakahalaga sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. Palang, di ako ang pinagsabihan niya ng pag-ibig sa stage. Kundi yung tinatawag niyang tiyuhin, ang white moonlight niya. Kuya Feng, kalan mo naman. Ihiwalay si Song Zi at makipag-ibigan kay Tiangwan? Tanga ka talaga. Matalino si Kuya Feng, isipin mo. Si Song Zi, marunong magluto at mag-ayos ng sasakyan. Napakaginhawa, bakit ko siya iwan? Z, may trabaho ako ngayon. Ngayon ko lang nalaman na pumanaw na lola mo. Pasensya na at nalete ako. Okay lang. Alam kong kaya mo to. Tito Jiafeng, hindi ba maganda tong bestida ko? Parang nakakapagpataba. Hintay ka, bibili tayo ng bago. Z, may awarding ceremony ako mamayang hapon. Ayaw mo bang mag-isa? Jiafeng, ikaw. Pwede ba manatili ka? Z, gusto kong maging pinakamahusay na mobile force member. Mabigyan ka ng pinakamasaya at kumpletong pamilya. Umalis ka na, kaya ko to. At saka, tinatawag akong tito ni Tiangwan. Matagal na akong nakatatanda sa kanya, hindi ko siya pwedeng ligawan. Maganda naman talaga si Song Zi. Masipag at maasikaso sa bahay. Bata pa si Tiangwan, parang bata lang. Palaging kailangan ng proteksyon ko. Samantalang si Song Zi, matatag at independyente. Hindi kailanman nangailangan ng pag-aalaga ko. 5 taon kaming magkasama, wala akong naramdamang kilig. Tuwing kami naghahalikan, si Wanwan ang naalala ko. Pa, hindi ko kailangang mag-alala. Na tinalikuran ko ang pagmamahal kay Wanwan. Palagi pala akong nagtitimpi, masunurin at maunawain sa paningin niya. Para lang mas madali nang maalagaan si Xiangwan. Hindi ako naging minamahal, instrumento lang ako para makalimutan niya. Ang kanyang unang pag-ibig. Giant Jiafeng. Bulag talaga ako. Z, hindi ka pa umuwi? Giant Jiafeng. Sandali lang. Honey, Tito Jiafeng, gusto kang makilala ng assessor ko. Halika na. Sage, pupunta na ako. Z, mahalaga ang assessment na to. Para kay Wanwan, kailangan ko nang umalis. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung hindi naman niya ako minahal, wala nang saysay ang tanong ko. Ano pa ang saysay nito? Wala. Nararamdaman ko lang. Hindi maginhawang magtrabaho habang may suot na singsing. Kung ito'y alaala ng pag-ibig mo, ikaw na ang bahalang mag-ingat. Wanwan, papunta na ako. Sa loob ng 5 taon, nag-resign ako sa trabaho.
at inilagak ang pangarap sa maling tao. Sa pag-iisip na yon, nakakatawa talaga. Nanay, pakisabihan mo si Lu Jinxing na magkita tayo. Payag na akong pakasalan siya. Ay, sa wakas napaisip ka rin. Ayusin ko na ito. Pero may isa akong kondisyon. Babalik ako sa mobile team. Lu, diretsahan na ako. Plano ko nang bumalik sa mobile team. Hindi na bilang administratibo. Natahimik lang sa bahay. Kung hanap mo'y masunurin at maalaga. Asawang palaging kasama mo, pwede ka pang umurong. Mukhang talagang nakalimutan niya ako. Songzi, noon ikaw ang nagtanggol sa akin at nagbigay ng kinabukasan. Ngayon, ako naman ang magsasakripisyo para sa mga pangarap mo. Okay lang. Hindi ako nag-aalala. CJ, magkita tayo sa civil registry sa isang linggo. Sa huling linggong ito, magpaalam na ako sa maling pag-ibig. Jian Jifeng. Ito na ang huling pagkakataong magluto ako para sa iyo. Pagkatapos nitong hapunan, maghihiwalay na tayo. Magiging magkatrabaho na lang tayo. Nakarating na tayo. Tito Jaifeng, sabi nila, bagong kasal lang ang naglalambing papasok sa bahay. Anak, nahihiya ka ba sa mga kaklase mo? Z, umasa na si Wanwan sa mobile team exam. Dinala ko siya rito para magdiwang. Tita Z, huwag kang magalit. Noong bata pa ako, palagi akong kinakatuwaan ni Tito Jaifeng. Mag-asawa kami sa laro, sanay na kaming magbiruan. Huwag kang mag-alala. Mabait si Z. Hindi siya magagalit sa mga ganyan. Maupo muna kayo sa sala. Paglulutuin ko si Z para sa inyo. Sage, Tara. Hindi ko alam na darating siya, wala akong kinain. Sabihin mo sa kanyang kumain sa iba. Z, masaya lahat ngayon, nandito na tayo. Huwag nang masira ng mood, magluto pa ng ilang ulam. Napag-usapan ko na kay Changwan. Mga feature junior mo rin sila. Bilang mga senior sa mobile team, hindi naman natin sila pwedeng paalisin. Bakit puro may sili ang mga ulam? Hindi ako kumakain ng maanghang. Huwag kang matakot, papaglutuin ko uli si Z. Z, anong ginagawa mo? Magluto ka na. Pagod na ako, wala na akong lakas para magluto ulit. Kayo na lang ang magluto. Wanwan, bakit ganyan ang tiyahin mo? Nagmamaktol lang dahil ayaw kumain. Tama, di ba niya alam? Ikaw ang tunay na pamilya ni Tito Jaifeng. Depende pa sa'yo kung papayagan siyang magpakasal sa pamilya Jiang. Hoy, wag ninyong sabihin yan. Iba si Tita Z sa atin. Tayo mga mobile team, di naman kailangan mag-isip ng malalim. Sumugod lang sa laban. Si Tita Z ay office staff. Marami siyang iniisip araw-araw, siguradong pagod na pagod siya. Z, anong problema mo? Kahit office staff ka, alam mo naman, gaano kahirap ang training ng mobile team. Bilang mga senior, ano ba naman kung alagaan natin sila? Jiang Jaifeng. Kahit anong trabaho ko, di ako katulong nyo. Kung anong gusto ng baby mo, ikaw na ang magluto. Ikaw na ang bahala. Ain na muna tayo. Tito Jaifeng, huwag kang magalit kay Tita Z.
Baka medyo di siya masaya. Huwag kang mag-alala sa dinner. Nag-order na ako ng pagkain kanina pa. Mag-inuman na tayo ngayong gabi. Walang uwing lasing. Hoy, baby. Huwag kang masyadong mag-inom, ako na ang inom para sa'yo. Tara. Z, tungkol sa pagbabalik sa trabaho, alam kong mayroon ka ng bagong inaalala, pero talagang kailangan ng departamento ng isang kagaya mong may karanasan at talino bilang hip ng law enforcement team. Pag-isipan mo ulit. Chief Zhao, wala na akong inaalala. Bigyan mo ako ng 1 linggo para ayusin ang personal kong mga bagay, okay? Sage, hintayin kita sa team. Kaysa ipagkatiwala ang pangarap sa maling tao, mas mabuti pang hawakan mo ito ng personal. Mobile Team Chief Song Zi nagbabalik sa serbisyo. Tagay na. Oy, Kute, nagtago ka na naman sa Cloud City, no? Nagnakaw ka ng pera ko, tapos mawawala? Hintayin mo lang. Siguro hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Mukhang lasing din si Tito Jaifeng. Uwi na tayo, okay? Sige, alis na rin kami. Babi, huwag kang umalis. Babi, huwag muna. May sasabihin ako sa'yo. Pwede ba tayo ngayong gabi? Huwag mo akong tawaging tito. Sa totoo lang, ang tagal na, hindi ko masabi sa'yo. Ayokong maging tito mo. Gusto kitang makasama. Babi, para makalimos sa'yo, araw-araw. Hinahalikan ko si Song Zi. Gising ka na. Kumusta ang tulog mo? Mabuti. Ikaw, Pagod ka ba? Hindi naman. Bawat anibersaryo, binibigyan ko siya ng regalo. Akala ko, pag mahal ko siya, ibang klase sa'yo. Makakalimutan kita. Pero, hindi ko kaya. kaya nitong 3 taon, lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Pinilit mo lang para makalimot sa kanya? Bobby, gusto ka talaga ng tito. Itong singsing, matagal ko nang inihanda para sa'yo. Z, ang tagal na, salamat sa lahat. Itong singsing, tanda ng pag-ibig ko sa'yo. Sana pagtanda natin, ganito pa rin tayo. Masaya at magkasama. Ngayon, ibabalik ko ito sa tunay na may-ari. Pakakasalan mo ba ako? Bobby, huwag mo akong iwan. Yun pala, kapag tinuring akong kapalit ni Xiangwan, saka lang ako karapat-dapat sa'yo.
Jiang Jaifeng, tayo na. Ngayon, ano pang anniversary? Kasama si Lu Jingxing. Di ba next week ang 5th anniversary natin? Doon, sasamahan talaga kita. May malaking sorpresa rin ako para sa'yo. Z, bakit mo kinain yung household registration book? Yung sinabi mong sorpresa, di ba pakikasal? Ano? Natatakot ka bang pilitin kitang pakasalan? Hindi. Iniisip ko lang, hindi na tayo bata. Dapat tag-isipang mabuti ang pag-asawa. Huwag kang mag-alala. 5 taon pa lang tayo. Hindi pa ako handang ibigay ang buhay ko. Sa'yo, Z, galit ka ba? Yung kahapon. Mali ako. Day off ko ngayon, mamasyal tayo. Tito Jaifeng, ngayon ang first day ko. Sa mobile team. Hatid mo ako. CJ. Bilang isang nakatatanda, hindi ba't dapat mong alagaan siya? Mahal, hintay ka, magpapalit lang ako ng damit. MM. Tita Z, salamat po. Sa pag-alaga mo ng maayos kay Tito Jaifeng. Pero nakita mo naman. Ako lang ang nasa puso ni Tito Jaifeng. Isang salita ko lang, hindi kanya pakakasalan. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakapasok dito. Huwag kang mag-alala, aalis na ako. Ikaw naman, pwede mong gawin yan sa akin. Kay Jiang Jaifeng. Pero huwag sa uniformeng ito. Kapag suot mo ito, sana huwag mong kalimutan na ikaw ay miyembro ng mobile team. Isang opisyal lang, nagtuturo pa sa akin. Sa 5 taon kong kasama si Jiang Jaifeng. Maraming beses kong inisip ang araw na ito, pero hindi ko inakala. Nasa plano niya, hindi ako yung taong gusto niyang makasama habang buhay. Z. Kung may duda ka pa, pwedeng maghintay tayo. Wala. Tara, magpakasal na tayo. Ano nangyari? Naririnig ko yung kapitbahay. Yung matagal ng pinabayang konstruksyon, may bomba raw. Marami pang hostage. Bomba? Paano nangyari yon? Alam ko na. Pwede naman tayong magpakasal sa ibang araw. Sige, ikaw na. Espesyal ang posisyon mo. Huwag kang lalapit. Tumakas ang gago kong developer ngayon. Kasama ng nanay niya, magpapakamatay kami. Uptime Jiang, galit na galit ang kriminal. Pwedeng sumabog ang bomba anumang oras. Lahat, makinig. 2 grupo. Sumama sa akin para harapin ang kidnapper. Ang iba, sumama kay Hangli para iligtas ang mga hostage. Sedge, ta. Huwag kang matakot, Tito, ipagtatanggol ka nito. Tito Jaifeng, hindi ito drill. Totoong bomba ito. Hindi pa ako handa. Sinusumpa ko, Tito, kahit mawala ang buhay ko. Ipagtatanggol kita. Pagkatapos ng misyon na ito, mamasyal tayo, okay? Huwag kang matakot, magmimisyon lang ako. Dito ka lang, hintayin mo ako. Mahal, nakita rin kita. Nagpapanggap kang inosente. Nakakala ka na maraming pera sa akin. Tapos magpapanggap ka pa bilang miyembro ng SWAT? Bitawan mo ako, hindi kita kilala. Tulong. Tulong. Team Jiang, anong tinitignan mo? Sabi ng negosyator sa taas, hindi na nila kaya. Tulong.
Hindi pwede, nasa panganib si Tiangwan. Wala na akong pakialam, Zhang Li. Hintay ka muna dito, ako ang bahala sa kahihinatnan. Tulong. Bitawan mo siya. Ikaw ang kasalukuyang lalaki niya? Ang dali mo namang mabola. Babaeng nilalaro ko lang. Pinagmamalaki mo pa? Nagsisinungaling ka. Tito Jaifeng, hindi ko siya kilala. Gago ka. Tito Jaifeng, huwag mo na siyang bagbugin. Miyembro ng SWAT pa, nananakit ng sibilyan? Inga, sobrang walang pananagutan. Hindi ka dapat maging miyembro ng SWAT ang ganyan. Kalokohan talaga. Yung hostage sa taas, may magliligtas pa ba? Jaifeng, inaasar mo lang ba ang pagliligtas ng hostage? Umalis ka dyan. Ma'am, hindi ka pwedeng umakyat, delikado sa taas. Team Song, bakit ka nandito? Bigyan mo ako ng radyo, ako na ang magkukuman. Wala nang oras. Hintayin mo lang ako. Okay ka lang ba? Tito Jaifeng, Okay lang yan, huwag kang matakot. Hindi ba't pinahintay ko si Zhang Li? bakit siya kumilos ng mag-isa? Huwag kang lalapit. Kumalma ka, utang mo sa ospital. Bayad na namin lahat. Yung utang sa iyo ng developer, siguradong babayaran din lahat. Huwag mong gagawin ang kalokohan. Mag-report ng sitwasyon. Naantala na matagal si Tin Jiang. Lumampas na sa oras ng negosyator. Wala ng panahon, wala ng kontrol ang damdamin ng kriminal. Kung ipipilit ang pag-atake, malamang mabigo ang rescue. Ipadala sa akin ang live feed ng drone. Kopya. Sniper team, alert. Sniper team, kopya. Sa kanluran ng kwarto, malapit sa bintana, may hawak na black remote control ang kanang kamay ng kriminal. Malapit sa posisyon mo. 18 hanggang 24 metro ang layo, 3 metro bawat segundo ang hangin. Nakakuha na, nakalok na ang target, handang magpaputo. Ang iba, maghanda para sa asalto. Nandadaya kayo, papatayin ko kayo. Putok! Huwag gumalaw. Hawak ang ulo. Huwag galawin ang kamay, papatayin kita. Ingat! Bitawan mo ako. Iligtas ang hostage. Huwag gumalaw. Nakatali siya sa fuse kung basta puputulin. Baka sumabog ang bomba. Ipaalam sa bomb squad, kailangan ng backup. Hindi na aabot, umalis na kayo, ako na ang bahala. Sundin si Captain Song, umalis na. Captain Song, nandito kami, takipan ka namin. Nin. Mamamatay na ba ako? Huwag matakot, nandito ako, magiging maayos ito. Iyak kayo boys, sa loob ng sandali ng sabi ko ay mga residente. Kung sasabog ang bomba, hindi natin alam ang mangyayari. Kapag isinuot ninyo ang uniformeng ito, habang buhay kayong miyembro ng mobile team, tapat at matapang. Ang pag-alaga sa lipunan ang inyong tungkulin. Pwedeng hindi mo ako patawarin. Hindi mo patawarin si Giant Jaifeng. Pero hindi ang uniformeng ito. Sa halip na ilagay ang pangarap. Sa maling tao, mas mabuting hawakan mo ito ng personal. Ako si Song Si, alam ang kahulugan. At alam ang aking hangarin. Ang hangarin ko wala sa kusina. Kundi sa huling 3 segundo bago mag-zero ang countdown sa uniformeng ito. Sa responsibilidad at misyon na dala nito. Chief Commander ng mobile team na si Song Si, nakabalik sa serbisyo. Naligtas tayo. Salamat.
Naligtas tayo. Salamat. Nadismantle na ang bomba, maghanda para sa susunod. Tara na. Captain Song, nakapagod yan. Ma. Kasama. Salamat, maraming salamat, salamat talaga. Trabaho lang namin yan, salamat din sa inyo. At dito ang tawag sa akin ni Chiangwan. Matagal na akong nakatatanda sa kanya, hindi ko siya kayang saktan. Maganda naman talaga si Song Zi. Magaling at tumutulong sa bahay. Bata pa si Chiangwan, parang bata lang talaga. Kailangan ko pa ring protektahan palagi. Si Song Shi, matatag at independyente. Hindi niya kailangan ng proteksyon at pag-alaga ko. 5 taon kaming magkasama, wala akong naramdamang kilig. Tuwing hinalikan ko siya, naalala ko si Wanwan. Pa, hindi ako mag-alala. Na tinalikuran ko ang nararamdaman ni Wanwan. Z. Ikaw talaga ang nagdisarm ng bomba sa loob kanina. Z, pinanganib mo ang buhay mo para lang sa kredito. Anong sinasabi mo? Alam ko, naapektuhan ka na. Nangyari kay Chiangwan, naramdaman mong bilang opisyal. Hindi ka karapat-dapat kay Chiangwan, bilang miyembro ng mobile team. Pero hindi ka dapat makialam sa operasyon ng mobile team. Ngayon, swerte ka lang na nadisarm mo ang bomba. Pero naiisip mo ba, paano kung sumabog ang bomba dahil sa'yo? Tita Z, seryoso ang pagdisarm ng bomba. Dapat gawin ng mga profesional ang mga profesional na bagay. Mabait. Huwag kang matakot, protektahan ka ni Tito. Tito Jaifeng, hindi ito drill. Totoong bomba ito. Hindi pa ako handa sa isip. Sinusumpan ni Tito. Kahit mawalan ng buhay, protektahan ka ni Tito. Pagkatapos ng misyon na ito, mamasyal tayo. Huwag kang matakot, may gagawin ako. Hintayin mo ako dito. Nahanap na kita, magpanggap na malinis. Ninakawan mo ako ng pera, tapos mobile team ka pa. Bitawan mo ako, hindi kita kilala. Tulong. Team Leader Jiang, anong tinitingnan mo? Sabi ng negosyator sa taas. Hindi na nila kaya. Tulong. Hindi, may peligro si Chiangwan. Wala na akong pakialam sa Hangli. Hintay ka muna, ako ang bahala sa resulta. Tulong. Bitawan mo siya. Ikaw ang kasintahan niya ngayon? Wala ka talagang pinipili. Laruan ko lang yan. Pinapahalagahan mo pa. Kumakatha ka lang. Tito Jaifeng, hindi ko siya kilala. Gago ka. Tito Jaifeng, huwag mo na siyang bagbugin. Bakit binubugbog ng mobile team ang sibilyan? Talagang hindi responsableng tao. Ang mga taong ganyan ay hindi karapat-dapat maging miyembro ng mobile team. Anong kalokohan ito? Yung hostage sa itaas, may magliligtas pa ba sa kanya? Jiang Jifeng, binababoy mo ba ang pagliligtas sa hostage? Umalis ka dyan. Ma'am, huwag kang akyat, delikado sa itaas. Captain Song, bakit ka nandito? Ibigay mo sa akin ang walkie-talkie. Ako ang magkukuman. Wala nang oras. Hintayin mo ako. Ayos ka lang ba, Tito Jaifeng? Ayos lang, huwag kang matakot. Kung kaya ninyong dalawa, mga profesional, na maging maasahan. Kailangan pa ba akong kumilos? Kumusta po? Kayo po ba ang eksperto sa operasyon ng pagdisarm ng bomba ngayon? Pwede po ba magkaroon ng maikling interview? Ang bayani sa pagdisarm ng bomba ngayon ay siya.
Bitiwan mo. Z, bilang administrative staff, ang pakikilahok mo sa operasyon ng mobile team ay paglabag sa regulasyon. Huwag ka na lang magpa-interview. Ang pagiging bayani ng operasyong ito, ibigay na lang natin kay Tiangwan. Hindi ba't pag-angkin sa kredito din iyon? Z, ang pagsingit mo sa operasyon ng mobile team nang walang pahintulot ay paglabag sa regulasyon. Sa magaan, pagpuna, sa mabigat, pagtatanggal sa trabaho. Para rin ito sa ikabubuti mo. At saka, mas kailangan ni Tiangwan ang oportunidad na ito kaysa sa iyo. Bilang nakatatanda, ipagbigay mo na sa bata. Ingat Tita Z, administrative staff ka lang. Wala namang saysay ito para sa iyo. Ibigay mo na lang sa akin. Bahala na. Ginawa ko naman ito. Hindi para sa kredito. Sa huli, gusto kong pasalamatan ang isang tao na napakahalaga sa akin. Dahil sa kanyang suporta, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumugod sa bawat delikadong misyon. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. Jaifeng, mahal din kita. Salamat sa magandang pahayag ni Captain Jiang. Tapos na ang awarding ceremony. Ang mga opisyal ay maaring umalis sa harap. Ang bait mo. Huwag ka munang umalis. May sasabihin ako sa iyo ngayong gabi. Pwede bang huwag mo akong tawaging tito? Sa totoo lang, ang tagal ko nang hindi masabi sa'yo. Ayokong maging matanda sa'yo. Gusto kitang makasama. Honey, makalimutan kita. Hinalikan ko si Z araw-araw. Gising na. Kumusta ang tulog mo? Mabuti naman. Ikaw? Hindi pagod. Ikaw, pagod ka ba? Hindi naman ako pagod. Sa bawat anibersaryo, Ano yan? Ang lihim mo naman. Wow. akala ko, pag minahal ko siya, na ibang klase sa'yo, makakalimutan kita. Pero hindi ko magawa. Kaya nitong 3 taon. Akala ko, ikaw ang magdadala ng pangarap ko. At magiging bayaning hindi ko maabot. Pero hindi lang pala karapat-dapat sa pagtingin ko. Hindi mo rin karapat-dapat ang uniforming ito. Jiang Jaifeng. Tayo na lang. Tito Jaifeng, baka naman. Si Tita Z na lang ang mag-interview. Pwede naman si Tita Z. Ang sumali sa mobile team, ako na lang sa opisina. Ayokong makasagabal sa relasyon ninyo. Honey, huwag kang matakot, ipagtatanggol ka ng tito. Tito Jaifeng, hindi ito drill. Tunay na bomba ito. Hindi pa ako handa. Sinusumpa ng tito. Kahit mawala ang buhay ko. Ipagtatanggol kita. Pagkatapos ng misyon na ito, mamasyal tayo, okay? Huwag kang matakot, magmimisyon ako. Hintayin mo ako dito. Honey, nahanap din kita. Nagpapaka-innocent ka. Ninakawan mo ako ng pera. Tapos miyembro ka pa ng mobile team. Bitawan mo ako, hindi kita kilala. Tulong. Team Leader Jiang, anong tinitingnan mo? Sabi ng negosyator sa taas, hindi na nila kaya. Tulong. Hala, delikado si Tiangwan. Wala na akong pakialam, Zhang Li. Hintay ka muna,
Ako ang bahala sa kahihinatnan. Tulong. Bitawan mo siya. Ikaw ang kasintahan niya ngayon? Ang baba naman ng standards mo. Laruan ko lang yan dati. Tinuring mo pang mahalaga. Mga kasinungalingan lang yan. Tito Jaifeng, hindi ko siya kilala. Gago ka. Tito Jaifeng, tama na. Huwag mo nang saktan. Ang gagawa ng mobile unit, nananakit pa ng sibilyan. Tama. Sobrang irresponsible. Hindi ka dapat maging mobile unit ang ganyan. Kalokohan talaga. Yung hostage sa taas, may magliligtas pa ba? Jiang Jifeng, niloloko mo ba ang hostage rescue? Umalis ka dyan. Ma'am, wag po kayong akyat, delikado sa taas. Captain Song, bakit ka nandito? Bigyan mo ako ng radyo, ako na ang magkukuman. Wala nang oras. Hintayin mo ako. Okay ka lang ba, Tito Jaifeng? Okay lang, huwag kang matakot. Z, wala ka bang respeto bilang nakatatanda? Dahil lang sa maliit na bagay, maghihiwalay na tayo? Umuwi ka muna at magpahinga, pag-usapan natin to pag-uwi ko. Magandang araw, ako ang team leader ng operasyong ito. Captain Song, bakit sila ang in-interview? Ikaw naman ang nag-command ng operasyon. Okay lang. Hindi naman ako opisyal na na-transfer. Isang outsider ang nag-utos sa mobile unit para tapusin ang misyon. Nakakaya kung malaman ng publiko. Pero, tingnan mo silang dalawa, talaga naman. Captain Song, lahat ng miyembro ng mobile unit, naghihintay sa pagbalik mo. Huwag kang mag-alala. Kung may problema, sabihin mo lang sa amin. Hindi namin hahayaang pumasok ang mga taong di karapat-dapat sa mobile unit para agawin ang posisyon mo. Ang pagtatangi ay pinakamagandang patunay ng pagmamahal. Jiang Jifeng, ipinakita mo na sa mga ginawa mo kung ano ang nararamdaman mo. Z, may mission ako ngayon. Ngayon ko lang nalaman na pumanaw na ang lola mo. Pasensya na, huli na. Okay lang. Alam kong malalampasan mo to. Tito Jaifeng, itong palda ko. Hindi ba maganda tingnan? Parang nakakapagpakataba. Hintay ka lang. Dadalhin kita bumili ng bago. Z, may awarding ceremony ako mamayang hapon. Ayaw mo ba mag-isa? Jifeng, ikaw, pwede bang manatili ka? Z, gusto kong maging pinakamahusay na mobile team member para mabigyan kita ng pinakamasaya at kumpletong pamilya. Umalis ka na. Kaya ko mag-isa. Wala na sigurong dapat pag-usapan pa sa atin. Tungkol kay Jiang Jifeng at Xiang Wan. Naitala na ba ang ebidensya ng negligence sa tungkulin? Ayusin mo at ipadala sa law enforcement team. Opo, Boss Lu. Na-record na ang ebidensya. Papatayin kita. Ingat! Tibayan mo, malapit na tayo sa ospital.
Akala ko dati, ako yung nakakahiyang tangang nagmamahal ng walang kapalit. Pero ngayon, ikaw pala yung nakakahiya, yung walang utang na loob at walang puso. Jian Jifeng. Z, may mission ako ngayon. Ngayon ko lang nalaman na pumanaw na ang lola mo. Sorry at nahuli ako. Okay lang. Naniniwala akong malalampasan mo ito. Tito Jaifeng, hindi ba maganda tingnan itong palda ko? Parang nakakapagpakataba. Hintay ka lang, dadalhin kita bumili ng bago. Z, may awarding ceremony ako mamayang hapon. Ayaw mo ba mag-isa? Jifeng. Ikaw. Pwede bang manatili ka? Z, gusto kong maging pinakamahusay na mobile team member para mabigyan kita ng pinakamasaya at kumpletong pamilya. Umalis ka na. Kaya ko mag-isa. Nagdesisyon akong kalimutan ka na. Pasensya na, nahuli ako. Boss Lou. Diretso na lang ako magsasalita. Balak ko nang bumalik sa mobile team. Hindi na lang basta isang administrative staff. Natahimik lang at nag-aalaga sa bahay. Kung ang hanap mo ay isang masunurin at maunawain, asawa mong palaging nandyan para sa'yo. Kung ganoon, may panahon pa para magbago ang isip mo. Nag-ayos ka para sa akin ngayon. Kung wala kang ibang gagawin ngayon, talagang mag-aasawa na tayo. Huwag kang mag-alala, wala nang ibang mangyayari ngayon. Tara na. Nalasing ako kagabi, hindi na ako inom ulit. Z, alam kong galit lang ang sinabi mo kagabi. Hindi ka basta-basta makikipaghiwalay sa akin. Anong almusal natin ngayon? Tito Jaifeng, ako si Wanwan. Hija, ikaw ang nagluluto? Nasaan si Tita Z? Iwan ko. Kagabi, mag-isa akong naghirap. Para ihatid ka pabalik. At ngayong umaga, maaga akong gumising para magluto ng almusal mo. Mabait ako, di ba? Siyempre naman, ikaw ang pinakamabait. Si Z naman. Nagtatampo pa rin. Kailangan ko siyang kausapin. Hintayin mo ang numero mo. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello. Song Z, saan ka ba pumunta? Alam mo bang kagabi, si Wanwan lang ang nag-ayos ng kwarto? Bilang nakatatanda, hindi ka ba nahihiya? Malinaw na ang sinabi ko sa'yo. Jian Jifeng. Hiwalay na tayo. Wala nang koneksyon. Ang dalawa natin.
Huwag mo na akong guluhin. Z. Nagagalit ka pa rin sa maliit na bagay na to? Alam ko, nabalwala kita dahil kay Wanwan, pero bilang nakatatanda, bakit ka nagseselos sa isang bata? Tama na yan, umuwi ka na. Numero 18, pasok na para magparehistro. Anong tunog yon? Nasa munisipyo ka? Para mag-asawa kasama ang mahal ko. Mahal mo? Sino yon? Tama na yan, Z. Huwag ka nang magpanggap. Alam kong galit ka. Umuwi ka muna. Ausapin natin ng harapan. Jiang Jifeng. Nung araw na iyon sa award ceremony, Yung sinabi mo sa mga kasamahan mo. Narinig ko lahat. Sabi mo, kasama mo ako. Dahil lang ibang-iba ako. Sa iyong white moonlight na Sixiangwan. At ako. Kasangkapan lang ako para makalimutan mo siya. Ngayong hindi mo na siya balak kalimutan. Wala nang saysay ang pag-iral ko. At saka, ito ang tawag sa akin ni Chiangwan. Matagal na akong nakatatanda sa kanya, hindi bagay. Maganda naman talaga si Songshi. Magaling at maasahan sa bahay. Masyadong bata si Chiangwan, pa ang bata pa. Palaging kailangan ng proteksyon ko. Si Songshi, matatag at malaya. Hindi kailanman nangailangan ng proteksyon at alaga ko. 5 taon kaming magkasama, wala akong naramdamang kilig. Tuwing hinalikan ko siya, naalala ko si Wanwan. Pa, hindi ko kailangang mag-alala. Na tinalikuran ko ang nararamdaman para kay Wanwan. Z, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Wala nang dapat ipaliwanag. Mabuti na lang kayong dalawa ni Guai-Guai ang magkasama. Huwag mo na akong hanapin. Z, nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Ang init. Ano nangyari, Guai-Guai? Ayos ka lang ba? Tito Jaifeng, naisalang ko lang. Yung mainit na sabaw. Ang sakit. Pero okay lang, puntahan mo muna. Si Tita Z, pinakamalala. Skin graft lang, hindi na makakapasok sa mobile team. Tot, walang mangyayari sa'yo. Guai-Guai. Pasensya na, tatawag ako ng taxi para sa'yo. Pumunta ka muna sa ospital. May kailangan akong ipaliwanag kay Z. Hey. Sinabing umalis ka, talagang umalis ka. anong nangyari? Wala. Magpakasal na tayo. Jiang Jifeng. Sa 5 taon nating pagsasama. Manong, sa civil registry. Nahumaling talaga ako sa pagkukunwari mo noon. Sabi mo pa, hindi mo pa nakilala ang babaeng katulad ko. Gusto mo sa akin ang pagiging simple at hindi mapilit. Kuya, bilisan mo naman ang takbo. Gusto mo ang pagiging kakaiba ko. Gusto mo ang lambing at pagiging matatag ko. Sabi mo, ako ang tahimik na daungan mo. Ang lugar na pahingahan mo. Pagkatapos ng bawat pagsubok sa buhay. Pero nang maglaon, nalaman ko na. Ang mahal mo pala ay yung babaeng sabi na makipagsapalaran sa iyo. Sa huli, gusto kong pasalamatan ang isang napakahalaga sa akin. Dahil sa suporta niya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang bawat mapanganib na misyon. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. At ako lang pala ang pansamantalang. Kapalit no nang hindi pa siya ganap na handa. Pero, ako, si Songzi ay hindi kailanman naging alipin o tagasunod ng sinuman. Z, Sino ka ba? ang gulo mo, pasensya na. MS Songzi.
at MR Lu Jingsing, kayo ba ay kusang loob na nagpakasal? Hello, may dumaan bang babae rito? Na ang pangalan ay Song Zi? Pero umalis na sila. Tito Jaifeng, may problema. Natanggap ko ang abiso mula sa mobile team. Ililipat nila ako sa administrative work. Anong gagawin ko? Bakit kanila ililipat? Ikaw pa naman ang top-notcher nung pumasok sa mobile team. Hintayin mo ako. Babalik ako agad. Tungkol kina Jen Jaifeng at Xiangwan, naitala na ba ang ebidensya ng kanilang negligence? Ayusin mo at I-send sa enforcement team. Opo, Boss Lu. Na-record na po ang ebidensya. Huwag kang umiyak, nandito ang tito mo. Ano ba talaga ang nangyari? Tito Jaifeng, mukhang may nag-anonymous report laban sa akin. Sinasabi nilang negligent ako sa bomb disposal mission. Naniniwala ang mobile team. Ililipat nila ako sa admin. Tito Jaifeng, ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay makasama ka sa laban. Kung talagang ililipat ako sa opisina, mamamatay na lang ako. Huwag kang matakot, hindi ko hahayaan na mangyari yan. Tito Jaifeng, baka pwedeng lumuhod ako kay Tita Z para humingi ng tawad. Basta bawiin niya ang reklamo at payagan akong manatili sa mobile team kasama mo. Gagawin ko ang lahat. Si Z ba ang nagreklamo sa'yo? Kung ibibigay mo kay Xiangwan, hindi ba yon pagnanakaw ng kredito? Z, ipinanghimasok mo ang aksyon ng mobile team. Labag sa patakaran yan. Sa magaan, pagalitan, sa mabigat, tanggalin. Parin sa ikabubuti mo to. At saka, mas kailangan ni Xiangwan ang oportunidad na to. Bilang nakatatanda, ipagbigay mo na sa bata. Inga, Tita Z, opisina lang trabaho mo, wala namang. Kahulugan to sa'yo, ibigay mo na sa akin. Bahala na. Hindi naman para sa kredito ginawa ko to. Akala ko, dala-dala mo ang pangarap ko. Magiging bayaning hindi ko maabot. Pero hindi ko inakala. Hindi ka lang karapat-dapat sa pagmamahal ko. Pati sa uniformeng to. Jiang Jaifeng. Tayo na. Nga. Wala nang iba kundi siya. Sobra na to. Pag-ibig naming dalawa to, bakit isasama ka niya? Tito Jaifeng, huwag kang magalit kay Tita Z. Tiyak may dahilan siya. Kahit anong dahilan niya, hindi dapat mang-api ng bata. Hindi pwede. Sa ilang araw, ito ang pagpupulong ng komendasyon para sa operasyon ng pagpapalabas ng bomba. Ipapahayag ko sa harap ng lahat na ang nagkasala ay siya, opisina pero ng gulo. Huwag kang mag-alala. Kaysa sa opisina lang siya, paniniwalaan nila ako. Ang kapitan ng mobile team. Salamat, Tito Jaifeng. Halika. Z, ikakasal ka na pala. Nakatakda na ang kasal sa 1 linggo. Sama-sama tayong mag-celebrate. Maligayang bati. Sino ba ang ikakasal? Bakit hindi ako inimbita? Director Zhao, pupunta sana ako sa opisina mo. May magandang balita ako. Ang transfer papers mo, maaaring maayos ngayon. At saka, ikakasal ka rin kay Jiang Jifeng ngayon. Double ang saya. Director Zhao. Sa totoo lang, kami ni Jiang Jifeng ay Ang okasyon ngayon ay para kay Jiang Jifeng. Awarding ceremony. Sa ilang sandali, ikaw ang mag-abot ng parangal. Captain Song. Bakit sila ang na-interview? Ikaw ang namuno sa operasyon. ayos lang. Hindi naman ako opisyal na na-transfer. Kung may ibang tao ang gumamit ng mobile team para sa misyon, hindi maganda ang dating. Pero, tingnan mo sila. Grabe talaga. O, nga pala. May confidentiality agreement sa team. Bago maayos ang transfer, huwag mong sasabihin kanino man.
CJ, sir. Songshi. Kailangan ba talagang magpanggap ng ganito? Pumunta ako sa civil affairs, wala naman doon. Huwag ka nang makunwari. Tita Z, ilang araw ka nang hindi umuwi. Nag-alala si Wanwan. Huwag ka nang magpanggap. Hiwalay na kami ni Jiang Jifeng. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Tapos na. Z, Ikaw, alam kong galit ka sa akin. Aminado ako. Kasalanan ko ito. Kahit anong gawin mo sa akin, tatanggapin ko. Pero si Guay, na-report siya sa negligence. Ililipat siya sa clerical work. Pwede ba? Na ikaw na lang ang mag-ako? Pero naisip mo ba kung sumabog ang bomba? Paano kung sumabog ito dahil sa'yo? Tita Z, hindi biro ang pag-disarm ng bomba. Dapat sa mga profesional ang gawaing profesional. kung maaasahan lang kayong dalawang profesional, hindi na sana ako kailangan. Kumusta? Ikaw ba ang eksperto sa pag-disarm ng bomba? Pwede bang mag-interview? Ang tunay na bayani ng operasyon ay yung... Bitawan mo. Z. Bilang administrative staff, sumali ka sa operasyon ng tactical team. Labag yon sa regulasyon. Huwag ka nang magpa-interview. Ibigay mo na lang kay Chiangwan ang kredito. Sa operasyong ito. Hindi ba't pag-agaw ng kredito yon? Z. Sumali ka nang walang pahintulo sa operasyon ng tactical team. Labag yon sa regulasyon. Pwede kang masabihan o matanggal sa trabaho. Para sa ikabubuti mo to. At saka, mas kailangan ni Chiangwan ang oportunidad na tukay sa sayo. Bilang nakatatanda, magparaya ka na sa bata. Tita Z, administrative staff ka lang, wala namang saysay sa'yo. Ang operasyong ito, ibigay mo na lang sa akin. Bahala na. Ginawa ko naman ito. Hindi para sa kredito. Akala ko maisasabuhay mo ang pangarap ko. Maging bayaning hindi ko maabot. Pero hindi ko inakala na hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ko. At hindi ka rin karapat-dapat sa uniforming yan. Jiang Jifeng. Tapos na tayo. Huwag mo akong hawakan. Matanda na siya, dapat siyang managot. Sa mga pagkakamali niya. Tita Z, kung may nasaktan man ako sa'yo, pwedeng sabihin mo sa akin, magbabago ako. Pero hindi mo kailangang sirain ang karera ko. Nilipat mo ako sa administrative, tapos na ang buhay ko. Sex na, nak. Z. Kung ganyan kakatigas ang puso, huwag kang magtaka kung wala na akong pakialam sa dati nating samahan. Sino yung bagong babae? Nakakainis. Si. Baka naman personalan ka nila o bigyan ka ng hirap. Walang problema. Nag-aalab lang sila sa galit, nagpapahayag ng mga banta. Malapit na ang award ceremony, maghahanda muna ako. Ngayong araw, bibigyan natin ng pangal ang matagumpay na pagtatanggal ng bomba sa operasyon siyang tandang bawas 24. Tawagin natin ang kinatawan ng mobile team. Jiang Jifeng, umakyat ka sa entablado. Ziyi. Ikaw ba talaga ang nasa loob at nagtanggal ng bomba? Tunay nga? Ziyi, handa kang mamatay para lang sa kredito. Ano ang sinasabi mo?
Alam ko, naapektuhan ka kamakailan dahil kay Changwan. Naramdaman mong hindi ka karapat-dapat kay Changwan dahil administratibo ka lang. Hindi mo siya karapat-dapat. Bilang miyembro ng mobile team. Pero hindi ka dapat makialam sa operasyon ng mobile team. Sa pagkakataong ito, swerte ka lang na natanggal mo ang bomba. Pero naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung sumabog ito dahil sa'yo? Ano ang gagawin kung sumabog ito dahil sa'yo? Tita Z, ang pagtatanggal ng bomba ay hindi laro. Hindi ito laro. Ang propesyonal na gawain ay dapat ipagawa sa propesyonal. Una, gusto kong pasalamatan ang aking dating hit at Director's How sa tiwala nila sa akin. Ang karangalang ito ay para sa buong mobile team. Lalo na sa bagong miyembro ng mobile team, si GNG Chiangwan. Dahil siya ang pinakamalaking bayani sa operasyong ito. Siya ang nagrisgo ng buhay para mag-isa sa pagtatanggal ng bomba. Chiang Wan ay ang naiwang anak ng aking dating hip. Matapat, mabait at matapang siya. Sa harap ng bomba na malapit nang sumabog, siya ang walang pag-alinlangang nag-evacuate sa ibang miyembro. At siya ang tumindig sa presyon at nagtanggal ng bomba. Isang magiting at kahangahangang miyembro ng mobile team. Ngunit pagkatapos, siniraan na may masamang hangarin. Labis akong nalulungkot. Hoy, anak, huwag kang matakot. Protektahan ka ni Tito. Tito G. Feng, hindi ito pagsasanay. Totoong bomba ito. Hindi pa ako handa sa isip. Sinusumpa ni Tito. Kahit mawalan ng buhay, protektahan ka ni Tito. Pagkatapos ng misyong ito, mamasyal tayo, okay? Huwag kang matakot, ako na ang magmimisyon. Dito ka lang at hintayin mo ako. Jiang Jaifeng, pananagutan mo ang sinabi mo. May reklamo akong natanggap. Noong insidente, may isang babaeng miyembro ng team na nakipag-away sa mga tao. Honey, sa wakas nakita. Nagpanggap kang malinis, ninakawan mo ako ng pera. Wala kang hiya, miyembro ka pa ng mobile team. Bitawan mo ako, hindi kita kilala. Too long. Team Jiang, anong tinitingnan mo? Sabi ng negosyator sa taas, hindi na nila kaya. Too long. Hindi pwedeng ganito, delikado si Chiangwan. Wala na akong pakialam sa hangli. Dito ka muna, ako ang bahala. Too long. Bitawan mo siya. Naantala ang operasyon. Peki ba yun? Siyempre hindi, pero ang biglang kumilos noon ay si Songshi. Siya. Bakit siya nandoon sa insidente? Isang staff, nasa insidente. Malamang nanggugulo lang yan. Ang kapal ng mukha. Maaari akong manumpa sa aking reputasyon at propesyon. Hindi ako ang nag-antala ng operasyon. Talaga? Aminin mo, nandoon ka sa insidente. Aaminin ko. Isang staff na hindi dapat nasa operasyon. Nandoon sa insidente. Hindi ba sapat na yon para patunayan? Pumunta ako para siguraduhin. Hindi mag-fail ang bomb disposal dahil sa kapabayaan ng iba. At tama ang hinala ko. Honey, huwag kang matakot. Protektahan ka ni Tito. Tito Jaifeng, hindi ito drill. Totoong bomba ito. Hindi pa ako handa. Manunumpa si Tito, kahit mawala ang buhay ko. Protektahan kita. Pagkatapos ng mission na to, mag-shopping tayo, okay?
Huwag kang matakot, magmi-mission ako. Dito ka lang at hintayin mo ako. Si Xiangwan ay takot. Kaya ayaw pumasok sa insidente. At si Jiang Jaifeng. At para sa kanya, iniwan ko ang misyon at naging diserte. Kung hindi dahil sa akin, na agad na muna sa mobile team papasok sa eksena para i-dismantle ang bomba. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ano ba ang sinasabi mo? Ang isang kwalipikadong bomb disposal expert, kailangan ng hindi bababasa. 2 taong pagsasanay, 2 taong simulation, bago makapag-field. Ikaw, isang opisyal na nakaupo lang sa opisina araw-araw. Paano mo magagawa yon? Talagang magaling kang mag-imbento ng kwento. Sobra na to. Noon, si Captain Song ay inatasan sa gitna ng panganib, siya ang namuno. Kayong dalawa, tumigil na kayo sa pagpapalabas ng kung ano-anong sinasabi. Zhang Li. Kuya Zhang Li, malinaw na ang ebidensya. Bakit ka pa tumutulong? Kay Song Zi. Baka naman may hindi tamang relasyon kayong dalawa? Xiangwan, huwag kang magsalita ng ganyan. Tito Jifeng, kaya pala. Kakaiba ang mga galaw ni Tita Zi nitong huli. Nagpaloko na pala siya. Ang kanyang kasintahan. Ay ang pinakatiwalaan mo ang subordinate. Ikaw. Grabe ka na. Tumigil kayong lahat. Tingnan nyo ang mga sarili nyo. Parang mga ano? Wala na ba kayong dapat na asal bilang miyembro ng mobile team? Director Zhao, madali lang malaman ang katotohanan. Kailangan lang magkaroon ng simulation bomb disposal competition dito sa lugar. Kung sino ang hindi makakapag-dismantle ng bomba, siya. Ang nagpabagal ng operasyon ang sira sa grupo. Ano sa tingin mo, Xiangwan, kaya mo ba? Sumasang-ayon ako. Iyon ang pinakamakatarungan. Naligtas tayo. Salamat sa iyo. Naligtas tayo. Salamat sa iyo. Magaling si Xiangwan sa class, at required subject pa sa school ang bomb disposal. Samantalang si Ziyi ay opisyal lang. Ang laban na ito, si Xiangwan ang siguradong mananalo. Xiangwan, naniniwala ako sa iyo. Kaya mo yan. Pek lang ang mga grado ko. Wala akong alam sa bomb disposal. Bahala na. Kahit papaano, 4 na taon akong nag-aral. Mas magaling pa ito kaysa kay Song Zi, na opisyal lang at walang alam gawin. Pareho ang simulation bomb na ibinigay sa inyong dalawa. May 1 minuto kayo para i-dismantle. Handa na ba ang lahat? Handa na rin ako. Sej, simulan na ang timer. Tito Jaifeng, alin ang dapat kong gamitin? Batang babae. Mamamatay na ba ako? Huwag kang matakot, nandito ako, siguradong ligtas ka. Sa loob ng 100 metro ng gusaling ito ay mga residente kung sumabog ang bomba. Maisip ang mga kanlanan. Sa sandaling isuot ninyo ang uniformeng ito. Habang buhay na kayong miyembro ng mobile team, tapat at matapang. Ang pag-aalaga sa lipunan ang inyong tungkulin. Maaari kang magkamali sa akin. Magkamali kay Jiang Jaifeng. Ngunit hindi sa uniformeng ito. Sa halip na ilagay ang pangarap. Sa maling tao, mas mabuting hawakan mo ito ng personal. Ako si Song Zi, alam ang kahulugan. At higit na alam ang aking hangarin. Ang hangarin ko hindi sa kusina, kundi sa huling 3 segundo bago mag-0 ang countdown sa uniformeng ito. Sa responsibilidad at misyong dala nito. Ang kalahatang commander ng mobile team, Song Zi, bumalik sa hanay. Naligtas tayo. Salamat.
Ulat kay Director Zhao, matagumpay na na-dismantle ang bomba. Chiang Wan, kung tama ang alaala ko. Iyon, dapat ay pinakabatayang simulation bomb, di ba? Kung hindi mo man lang kayang i-dismantle iyon. Talagang nagtataka ako kung paano ka nakapasa sa pagsusulit ng mobile team. Paano nangyari ito? Hindi ba't ikaw ang top score sa pagsusulit? Ako. Pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Tito Zhao, kanina lang ay medyo kinabahan ako kaya nagkamali. Bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon. Kalakaan talaga. Dalhin siya at imbestigahang mabuti lahat ng mahana na may kinalaman sa pandarayan ni Chiang Wan. Parusahan. Ganoon pala, nagtataka nga ako. Araw-araw hindi nag-aral na maayos si Chiang Wan. Paano naging maganda ang grades niya? Pek pala lahat. Nagkamali tayo kay Song Zi. Tito Zhao, pakinggan mo ang paliwanag ko, talagang. Alice. Bitawan, hindi ako sang-ayon. Kahit na peke ang grades ko, hindi rin malinis si Song Zi bilang administrative staff. Nakialam siya ng walang pahintulot sa aksyon ng mobile team. Bakit siya hindi parurusahan? Dahil ako ang dating punong commander ng mobile unit. At kasalukuyang commander ng mobile unit na si Song Zi. Tama. Si Commander Song ang tunay na punong tagapamahala ng bomb disposal operation. Si Jiang Gaifeng, dahil kay Chiang Wan, ay tumakas sa gitna ng operasyon. Halos mabigo ang misyon. Hindi siya karapat-dapat na magsuot ng badge na ito. Ikaw ang dating commander ng mobile unit. Kung gayon, ikaw ba ang commander na nagresolba na malaking hostage crisis noong Agosto 16 na? Jiang Gaifeng. Bilang commander ng mobile unit, ikaw ang nagpabagal ng pinakamainam na pagkakataon para kumilos, at pagkatapos ay pinili mong tulungan si Chiang Wan na itago ang katotohanan at isisi sa iba. Umuwi ka rin at hintayin ang parusa. Maligayang pagbabalik sa koponan, Song Zi. Ikaw ang tunay na dangal ng mobile unit. Balang araw, tiyak na magbibigay ako ng isang seremonya ng paggawad para sa iyo. Hindi na kailangan, Director Zhao. Salamat sa iyong kabaitan. Ngunit dahil kakabalik ko lang sa koponan, gusto kong malaman agad ang kalagayan ng lahat. Saich, sundin natin ang gusto mo. Tapos na ang seremonya ng paggawad, mga tauhan. Palayasin ang dalawang itong nagpabaya sa tungkulin, ayaw kong makita silang dalawa sa mobile unit, opo. Bitawan, sino ang gustong manatili dito? Tito Jaifeng, alis na tayo. Umalis ka muna, may sasabihin ako kay Z. Tumigil ka sa kakulitan, umalis ka na. Bitawan mo ako. Hoy, ikaw. Bitawan mo ako. Ano pa ang sasabihin mo? Z. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin noon na miyembro ka rin pala ng mobile unit? Bakit ka nandito? Pagkatapos ng seremonya, hindi ka lumabas. Kaya pumasok ako para tingnan ka. Sino siya? Ang mahal ko, Lu Jingxing. Song Z. Nagbibiro ka lang sa akin. Nagpakasal ka talaga. Ang 5 taon nating relasyon, dahil lang kamakailan ay, mas inalagaan ko ng kaunti si Chiang Wan. Bigla ka na lang nagpakasal sa isang lalaki. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Panghuli, gusto kong pasalamatan ang isang tao na napakahalaga sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. Hindi pala ako ang inaalay niya ng matimyas na pagtatapat sa entablado. Kundi iyon ang puting buwan na tinatawag siyang tiuhin. Honey, huwag kang muna umalis. May sasabihin ako sa'yo. Maaari bang ngayong gabi? Huwag mo na akong tawaging tiyuhin. Sa totoo lang, sa mahabang panahon, hindi ko kayang sabihin sa'yo. Ayokong maging nakatatanda mo. Gusto kitang makasama.
Honey, para makalimot sa'yo, araw-araw. Hinahalikan ko si Songzi. Akala ko, mahal ko na siya. Nasa pag-ibig sa ibang uri ng tao, makakalimutan kita. Pero hindi ko kaya. Matagal na kayong hiwalay ni Z. Kanino man siya magpakasal? Wala ka nang pakialam. Z, ikaw ang tatawag sa kanya? Tama ang asawa ko. Nagpasya ka na. Huwag ka nang magpanggap na tapat dito. Jiang Jiafeng. Minsan, nagkaroon din ako ng pag-asa sa'yo. Akala ko, sobrang pagmamahal mo lang kay Xiangwan. Na hindi ka gagawa ng mali. Hanggang sa gabing lasing ka. At ako'y napagkamalan mong si Xiangwan. Bawat salita, bawat pangungusap mo. Parang kutsilyong tumataga sa puso ko. Balita ko, bagong kasal lang ang nagpapasok sa prinsesa ng nakapulupot. Sutil, harap-harapan pa ng kaklase mo, di ka nahihiya? Mula sa sandaling iyon, ganap kong naunawaan. Isa lang akong dahilan mo para alagaan si Xiangwan. Mula noon, wala nang pag-asa sa pagitan natin. Ang resulta ngayon, kayo lang ni Xiangwan. Ang may kasalanan. Walang ibang dapat sisihin. Jiang Jiafeng. Mula ngayon, wag na tayong magkita. Jinxing, halika na tayo. Pasensya na, Jinxing. Dapat ngayon. Ay kasalan ng ating engagement, pero kailangan kong bumalik sa mobile team para mag-ulat. Ayos lang. Pagkatapos tawagan mo ako. Papapuntahan kita. Tada. Team Leader Song, maligayang pag-asawa. Hindi naman birthday, bakit may cake? Bakit hindi pwedeng ituring na birthday? Ngayon, ay araw ng paglaya ng ating team leader, sumula kay Jiang Jiafeng. Ang lalaking yon, at pagsisimula ng bagong buhay. Siyempre, dapat ipagdiwang. Salamat sa inyong lahat. Team Leader Song, mag-wish ka muna bago humihip ng kandila. Oh, salamat. Z, sa wakas nakita rin kita. Jiang Jiafeng, anong ginagawa mo rito? Jiang Jiafeng, ngayon ay araw ng engagement party ko. Hindi ka dapat magulo. Huwag mo akong pilitin. Hindi, Z. Narito ako para humingi ng tawad. Inaalis ko na si Xiangwan pabalik sa kanila. Wala na kaming koneksyon sa hinahara. Pakiusap, patawarin mo ako. Impossible. Nandito ka lang dahil nawalan ka ng trabaho at walang mapupuntahan. At gusto mong umasa ulit sa akin. Z, huwag kang magsalita ng may galit. 5 taon na tayong magkasama. Ikaw at si Lu Jingxing. Gaano pa katagal kayo? Naniniwala ako, nasa puso mo pa rin ako. At saka, wala namang nangyari sa amin ni Xiangwan na hindi tama. Hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Jiang Jiafeng. Narinig ko ang sinabi mo sa kasamahan mo. Sa award ceremony noong araw. Sinabi mong kasama mo ako. Dahil lang ibang-iba ako. Sa white moonlight mo na si Xiangwan. At ako. Kasangkapan lang ako para makalimutan mo siya. Ngayong hindi mo na siya kailangang kalimutan. Wala na ring saysay ang pag-iral ko. Z, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Wala nang dapat ipaliwanag. Mabuti na lang kayong dalawa ni Guay-Guay. Huwag mo na akong hanapin sa hinaharap.
Ziyi, nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Ang init. Guay-guay, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tito Jaifeng, Aksidente lang. nasandalan ko ang mainit na sabaw. Ang sakit. Pero okay lang, hanapin mo muna si Tita Z. Ang worst, magpaskin graft ako. At hindi na makapasok sa mobile team. Dot. Siguradong okay ka lang. Guay-guay. Pasensya na, tatawag ako ng taxi para sa'yo. Pumunta ka muna sa ospital para magpatingin. May kailangan akong ipaliwanag kay Z. Hala. Pinapawi kita, bakit umalis ka talaga? Anong nangyari? Wala. Tara, magpakasal na tayo. Hindi pwede. Z, No. huwag kang magalit. Makinig ka muna sa akin. Uncle Jaifeng, sabi mo naman. Sasamahan mo ako mamili, bakit nandito ka? Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko sa'yo, umuwi ka at maghintay? Jiang Jaifeng, ito ba ang sinabi mo? Nawala ka ng kinalaman kay Xiangwan? Xiangwan, hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag mo na akong hanapin? Uncle Jaifeng, hindi mo ba naiintindihan? Si Auntie Z, may nakilala ng mayaman. Hindi na siya babalik sa'yo. Anong mayaman? Hindi mo ba alam? Ang pakakasalan ni Auntie Z ay ang presidente ng Lu Group. Si Lu Jingsing, talagang may nakilala na siyang mayaman. Nakahanap na siya ng mayaman. Z, totoo ba ang sinasabi ni Xiangwan? Jiang Jaifeng, kung wala kang utak, ipamigay mo na lang. Si team leader song namin, kung sakim siya sa pera at katanyagan, paano niya kayang piling maglipat sa desk job? Paano niya kayang tiisin ang 5 taon sa piling mo? Tama na, Zhang Li. Jiang Jaifeng. Niloko mo na naman ako. Anong karapatan mo? Na tumayo dyan at magsumbat sa akin. Sana magkaroon ka ng sariling pagkakakilala at umalis ka na lang. Sa harap ng maraming kasamahan, ayaw kong magkagulo. Anong kayabangan? Uncle Jaifeng, tayo na. Jiang Jaifeng, ang ebidensya ng pakikipagkalantari ni Xiangwan sa ibang lalaki. Ipapadala ko sa'yo. Tingnan mong mabuti ang dalagang inaasahan mo. Kung anong klaseng tao talaga siya. At ito pa, dalaga ng dalaga ang tawag mo sa kanya. Itong batang ito, nung nag-aaral pa, puro pakite sa iba-ibang lugar. Nanghuhuli ng lalaki para manloko ng pera. Ang mga chat record at transfer record na ito, ang ebidensya. Tio Jaifeng, Ano ang problema? Ito bang mga chat history? Talaga bang ikaw ang nagpadala nito? Tio Jaifeng, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Pek lang lahat ito ng mga taong iyon. Agosto ika-4, 8 ng gabi. Hindi ba kakasama ko nagdiriwang ng kaawan? Bakit ka nakikipag-chat sa ibang tao? Ako, Xiangwan, ang lahat ng kabutihan at kabaitan mo ay pinagpapanggap lang. Isa lang ako sa mga lalaking nilalaro mo, di ba? bakit magkaganon, Tio Jaifeng? Iba ka sa kanila, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Gusto ko talaga na makasama ka. Kung ganon ang sinasabi mo, itinuring mo ba akong hangal na papali sa pwesto? Jiang Jaifeng, tumigil ka. Kung alis ka sa akin, pasabugin ko ang bomba. Mamatay tayong lahat na magkasama. Huminahon ka. Ito ay problema lang ng ating dalawa. Hindi kailangan na itaya ang buhay, di ba? Tio Jaifeng, kung wala lamang si Songshi, ang babaeng ito na nakialam, pwede sana tayong masayang magkasama.
Dahil lang imeh ko, nasira na sa iyong puso. Kaya kung mabubuhay pa ako, wala ring saysay. Siang Wan, pwede mong sabihin kahit anong hiling mo. Ang problema mo ay sa akin lang, walang kasalanan ang ibang tao. Ang hiling ko ay mamatay ka. Jiangwan, nababaliw ka na. Kahit ang sarili mong buhay, wala ka nang pakialam. Bakit? Ano ang pakialam ko? Wala na akong natira kahit ano. Ang babaeng ito na si Songshi, kinuha niya lahat ng sa akin. Ngayon, gusto ko lang na mamatay siya. Sandali. Z. Pa sa kaligtasan ng lahat, magtiis ka kaunti, ikaw. Kapag ako'y namatay lang ba, pwede mong palayain ang ibang tao. Sinusunod ko ang aking salita. Kapitan Song, huwag. CJ, Huwag. Bakit hindi sumabog? Ano ang nangyari? Siang Wan, sa school, wala ka talagang alam. Natutunan mo pa nga kahit bomba ay naging palpak. Zhangli, dalhin mo na siya. Opo. Tara. Bitawan mo ako. Pasensya na Z, nahuli ako. Jiang Jifeng. Nag-book ako ng isang ticket papuntang South America para sa'yo. Sana kusang umalis ka na, huwag mo na akong muling makita dito sa bansa. Kung hindi, alam mo ang mga paraan ko. Jiang Jifeng, sandali lang. Z. Alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Sige na. Okay na ngayon, pwede ka nang umalis. Ipapakilala ko sa lahat, ito ang aking asawa. Lu Jingsing. Hindi na kailangang ipakilala. Kilalang-kilala ang pangalan ni Lu Jingjing. Sino ang hindi nakakaalam? Narinig ko, si President Lu mismo ang naligaw sa aming team leader Song. Totoo ba yon?